Magandang araw sa iyo. Kumusta ka? Ako si Ginang Gada ay Salisa ang makakasama mo sa araw na ito. Nilikha ko ang video lesson ito upang matulungan ka sa iyong aralin. Ito ay hango sa unang markahan, Module 1, na ang pamagat ay mga kayarian ng salita. Ito ay matatagpuan sa pahina 9 hanggang 10 ng inyong ADM. Naway makatulong ang video lesson ito upang lubos mong maunawaan ang iyong leksyon para sa unang linggo ng unang markahan. Ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin sa video lesson na ito ay ang naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito. Alamin, ang salita ay may 4 na kayarian. Ang kayarian ay tumutukoy sa kung paano binubuo ang isang salita. Maaari itong payak, may lapi, inuulit, tambalan. Ang payak ay binubuo ng salitang ugat lamang o salitang nasa likas nitong anyo. Wala itong panlapi, hindi inuulit, at walang katambal na ibang salita. Halimbawa, punyal na ang kahulugan ay patalim, dilim, kawalan o kahinaan ng liwanag, langis, dinalisay na krudo o oil, hari, ang pinakamataas na pinunong lalaki sa pamahalaang monarkiya, dalaga, babaeng nasa hustong gulang at walang asawa. Pangalawa ay ang may lapi. Binubuo ito ng salitang ugat na may kasamang isa o higit pang panlapi. Ang panlapi ay pantig o mga pantig na idinaragdag sa unahan, unlapi, gitna, gitlapi, o hulihan, hulapi, ng salita upang makabuo ng panibagong salita. Halimbawa ng mga panlapi ay ma, mag, inhin, anhan, at marami pang iba. Halimbawa, ma plus ganda, maganda. Ano ang ma? Ito ang panlapi na tatawagin din nating unlapi sapagkat ito'y matatagpuan sa unahan ng salita. Ang ganda ay ang salitang ugat at ang maganda ay ang nabuong salitang may lapi. Anong kahulugan ng panlaping ma? Ito'y unlaping nagsasaad ng pagkakaroon ng isinasaad ng salitang ugat. Kapag inilapi natin ang panlaping ma sa salitang ugat, nangangahulugan ito na nagtataglay ng anumang isinasaad ng salitang ugat. Ang ganda ay nangangahulugang alindog o kaaya-ayang anyo o sa Ingles ay beauty. Anong kahulugan ng maganda? Nagtataglay ng ganda o kagandahan, beautiful. Ating alamin kung paano binubuo ang salitang may lapi. Unang halimbawa, panlaping ka plus salitang ugat na sabay. Ang salitang mabubuo ay kasabay. Pangalawa, salitang ugat na sabi plus panlaping hin, ang mabubuong salita ay sabihin. Pangatlong halimbawa, panlaping mag plus salitang ugat na kwento plus panlaping han, ang mabubuong salita ay magkwentuhan. At sa pang-apat na halimbawa, panlaping pag plus panlaping plus panlaping an, nasa gitna ang salitang ugat na nahati sapagkat pumagitna ang panlaping So ano ang mabubuong salita? Pagsumikapan. Pansinin sa number 1, ang panlapi ay maaring matagpuan sa unahan na tinatawag nating unlapi. Sa number 2, ang panlapi ay matatagpuan sa hulihan ng salitang ugat
na tinatawag nating hulapi. Pansinin din na maaring matagpuan ang panlapi sa unahan at sa hulihan at ang salitang ugat ay matatagpuan sa gitna. Pansinin din na maaring matagpuan ang panlapi sa unahan, sa hulihan, at sa gitna. Okay. Tingnan ang iba pang halimbawa ng mga salitang may lapi. Number 1, ikinagalit, na binubuo ng panlaping ikina plus salitang ugat na galit, na ang kahulugan ay naging sanhi ng galit. Pangalawa, patiyad, na binubuo ng panlaping pa plus salitang ugat na tiyad, na ang kahulugan ay lakad na dulo lamang ng mga daliri sa paa ang sumasayad o sa Ingles ay tiptoe. Pangatlo, binihisan, na binubuo ng salitang ugat na bihis plus ang panlaping in at panlaping an, na ang kahulugan ay dinamitan. At pang-apat, salitang naglakbay, na binubuo ng panlaping nag plus salitang ugat na lakbay, na ang kahulugan ay nagtungo sa malayong pook, at ang salitang tumalima, na binubuo ng salitang ugat na talima at panlaping na ang kahulugan ay pagsunod sa utos. Sunod ay ang kayariang inuulit, ang kabuuan o isa o higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. Gumagamit ng gitling sa pag-uulit ng salita. Halimbawa, dahan-dahan, ng kahulugan ay sa paraang mabagal. Iba-iba, hindi magkakatulad. Mapulang-mapula, meaning lubhang mapula, masyadong mapula. Malaki-laki, ng kahulugan ay medyo malaki o katamtamang laki. Lakas-lakasan, ng kahulugan ay dagdagan ng lakas. Ito ay tumutukoy sa boses. Nanay-nanayan, na ang kahulugan ay hindi totoong nanay. Papalit-palit, laging nagbabago, laging nagpapalit. Araw-araw, na ang kahulugan ay bawat araw. Pansinin ang sumusunod ng mga salita. Inuulit ba ang kayarian ng mga salitang ito? Paru-paro, alaala, gamo-gamo. Ano sa palagay nyo? Tama. Hindi ito maibibilang sa mga salitang inuulit, sapagkat walang salitang paro, walang salitang ala, at walang salitang gamo. At kung mapapansin ninyo, hindi ito ginigitlingan, wala itong gitling. Ang mga ito ay salitang ugat dahil nasa likas na anyo ito. Kaya ang kayarian ng mga salitang ito ay payak. Tandaan, ang salitang paru-paro, alaala, gamo-gamo, at iba pang mga katulad nito ay payak lamang ang kayarian. At ang panghuli ay ang tambalan. Tambalan ang salita kung ito ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng isang salita. Halimbawa, tabi plus dagat. Ang tabi ay nangangahulugang gilid. Ang dagat, malawak na tubig alat na pumapalibot sa kalupaan. Ang tambalang salitang nabuo ay tabing dagat. At ang kahulugan ng tabing dagat ay sa tabi ng dagat o dalampasigan. Pangalawa, balat plus sibuyas. Ang balat ay nangangahulugang balot ng laman. Skin sa Ingles. Ang sibuyas naman ay isang uri ng halamang pampalasa ng pagkain o sa Ingles ay onion. Ang nabuong salitang tambalan ay balat sibuyas at ang kahulugan ng balat sibuyas ay maramdamin o madaling magtampo. Pansinin na ang unang salita, tabing dagat, ay hindi nagbago ang kahulugan o nanatili ang kahulugan ng mga salitang pinagsama. Tabing dagat, sa tabi ng dagat.
ang pangalawa naman ay balat sibuyas. Ang naging kahulugan ay maramdamin o madaling magtampo. Nagbago ang kahulugan. Hindi natin makikita sa kahulugan ang kahulugan ng mga salitang pinagsama. Naintindihan ba? Okay. Tingnan natin ang iba pang halimbawa ng tambalang salita. Number 1, bahay plus kubo ay naging bahay kubo, na ang kahulugan ay bahay na kubo o maliit na bahay. Pangalawa, balik plus bayan, naging balikbayan, na ang kahulugan ay pagbabalik sa sariling bayan o galing sa ibang bansa o lugar. At ang pangatlo ay bahay plus kalakal, na naging bahay kalakal o gusaling pangnegosyo. Pansinin, nananatili ang kahulugan ng salitang pinagsama o sa salitang nabuo. Tingnan naman natin ang halimbawang ito ng tambalang salita. Hampas plus lupa ay naging hampas lupa, na ang kahulugan ay walang permanenteng tirahan. Pangalawa, puso plus bato, naging pusong bato, na ang kahulugan ay walang awa o manhid. At ang pangatlo ay tainga plus kawali, ang nabuong salita ay taingang kawali, na ang kahulugan ay nagbibingi-bingihan. Pansinin na nagbago ang kahulugan ng salitang nabuo. Ngayon, malalaman natin na ang tambalang salita ay maaring magbago ang kahulugan ng salitang nabuo o hindi o mananatili ang kahulugan ng salitang nabuo. Palawakin pa natin ang inyong kaalaman sa kayarian ng salita. Makikita natin ang pagbabago ng kahulugan kapag nagbago ang kayarian. Tingnan ang talahan na yan sa ibaba. Makikita natin ang 4 na kayarian, ang payak, may lapi, inuulit at tambalan. Okay, halimbawa, itim, initiman, maitim-itim, tupang itim. Sa pangalawa, lakad, lumakad, palakad-lakad, lakad pagong. Alamin nga natin kung ano ang kahulugan o may pagbabago ba sa kahulugan. Ang salitang itim, ang kahulugan ay tumutukoy sa kulay na madilim, gaya ng uling. Ang salitang initiman ay nangangahulugang kinulayan ng itim. Ang salitang maitim-itim ay medyo maitim o katamtaman ang pagkaitim. At ang tupang itim ay nangangahulugang tumutukoy sa taong pasaway sa mga tuntunin. So makikita natin na mayroon ng pagbabago sa kahulugan dahil nagbago ang kayarian. At ang salitang lakad naman ay kilos o paraan ng paghakbang o pagyapak. Ang salitang lumakad, humakbang o isinagawa ang kilos na paglakad. Ang salitang palakad-lakad ay nangangahulugang patuloy sa paglakad, at ang lakad pagong ay nangangahulugang mabagal o parang pagong kung lumakad. Ayan. So makikita natin ng malinaw ang pagbabago ng kahulugan kapag nagbago ang kayarian ng salita. Ayan. So natalakay na natin ang 4 na kayarian ng salita. Ngayon, tandaan, may 4 na kayarian ng salita. Una, ang payak, na ang ibig sabihin ay salitang ugat lamang. Ang may lapi, na binubuo ng salitang ugat at panlapi. Pangatlo, ang inuulit, ito ay pag-uulit ng salita o bahagi lamang ng salita. At ang tambalan, na binubuo ng 2 salitang pinagsama. Tandaan din natin, nagbabago ang kahulugan ng salita kapag nag-iiba ang kayarian nito. Sana ay naunawaan mo ng lubos ang aking pagpapaliwanag tungkol sa paksang kayarian ng mga salita. Upang masukat ang iyong pagkatuto tungkol sa nasabing aralin, maaari mo nang sagutin sa Module 1 ang
Gawain 2, talasalitaan, pahina 9 hanggang 10. Gawain 3, kayarian, iugnay mo. Titik A, pahina 10 hanggang 11. Titik B, pahina 10. At titik C, pahina 11 hanggang 12. Sana'y naging makabuluhan sa iyo ang araw na ito. Ako muli ang inyong guro sa Filipino 10, Ginang Gada ay Salisa. Hanggang sa muli.